So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, no? Kahit po na nahuli na nga po itong si Kibuloy, ay tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa nilang modus. So ano ba yung modus na ginagawa nila? So ito po yung human trafficking. Okay? Kasi mga kababayan, no? Alam naman po natin na ang isa po sa pinagkakakitaan po talaga ng KOJC bukod sa kurakot ni Duterte ay yung pagbebenta nila ng kakanin, 'di ba? Yung mga nagpapanggap na estudyante, nagbebenta ng OTAP, and then yung panlilimos. Actually, sa Hong Kong meron pa rin na nanlilimos doon. So may nakapagsabi sa akin na taga Hong Kong na kahit po na si Kibuli po ay nahuli na, ay tuloy-tuloy pa rin po yung panlilimos ng mga KOJC member po sa Hong Kong. Okay? At kahit po sa Manila, kasi sa BGC, mayroong lumapit na naman sa aking estudyante, nung nakaraang linggo lang ata, no, binebentahan ako ng kakanin. Okay. So ngayon mga kababayan, no. Okay, pag-usapan natin mamaya yan, babalikan natin yan, no. So dahil nga po diyan mga ka-street race, no, sa ginagawa nga pong modus nga po ni Kibuloy, ngayon po ay ito na. So naka-set up na po yung gagawin po ni Risa Hontiveros na hearing po sa Senado. Okay. So yun na, babasahin natin diyan, no, from One News. Sabi dito, Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy is set to face the Senate inquiry soon, according to Senator Riz Hontiveros. Hontiveros, who chairs the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, said she plans to question Kibuloy about allegations that he recruited KOJC members only to exploit and abuse them. Yan. So, ito mga kababayan, no? Ito po yung sinabi po ni Riz Hontiveros na actually bukas na aklat na to sa atin eh. So ganyan po talaga tayo tinarantado ng mga Duterte, no? Isipin nyo, no? Alam po ng mga Duterte, alam po ni Digong na ito ang isa sa mga racket ng KOJC. Pero ang ginawa po ni Duterte noon ay kinonsinti niya nga po si Kibuloy. At alam naman po natin mga kababayan na yumaman po si Kibuloy simula nga po nung naging presidente si Digong. O, di ba? So actually marami tayong pag-uusapan kay Kibuloy, no? Kay Kibuloy tsaka kay Digong, baka next video na lang natin yan, no? So ngayon mga kababayan, no, ito po yung video ni Riz Hontiveros, panoorin natin na. Sige, game. Itatakda po namin hanggat maaga ang susunod na pagdinig na finally haharap na si Apollo Kibuloy. Once matakda namin yung petsa ng susunod na pagdinig kay Apollo Kibuloy dito sa Senado, susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Okay. So ito, putulin ko lang dito mga kababayan, no? So actually kasi mga ka-street race, no, naputol po kasi talaga yung hearing po sa Senado sa pamumuno nga po ng committee ni Riz Hontiveros. Dahil nga po, hindi po umaatin si Kibuloy. Diba, kita nyo mga kababayan, no? Akala kasi ni Kibuloy, hawak pa rin nila yung mundo ng Pilipinas. Kasi, in the first place, kung umattend lang sana si Kibuloy ng isang beses lang, di ba? Kung umattend lang sana si Kibuloy ng isang beses lang doon sa hearing ni Riz Hontiveros, hindi na po siya babagsakan ng warrant. Oo, kasi parang may jurisprudence pa, mayroon tayong jurisprudence niyan kay Michael Yang, di ba? Basta umattend ka ng hearing, so, kahit hindi ka na umattend sa mga susunod, so medyo mahirapan na po yung Senado na arestuhin ka. Ang problema nga ni Kibuloy, nung inaresto nga po si Kibuloy, di ba, isa sa mga bit-bit po nila is yung arrest warrant ng Senado. Di ba? Sige, continue nga natin. Sige. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong nirecruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Yung mga babae, pati yung mga menor de edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya, yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din yung kanyang mga illegal activities. O yan na, so actually good news po ito, no? Actually, abangan po natin kung ano po mangyayari dito sa Senate hearing po na gagawin sa pamumuno po ni Riz Hontiveros. So ngayon, malinaw mga kababayan, no, na ang pinaka itatakbo po talaga ng hearing po ni Riz Hontiveros
ay tungkol po sa human trafficking. Kasi ang nangyari kasi dito mga kababayan, no, religion ni Kibuloy na kay OJC, ginagamit niya para makapag-recruit ng mga bagong miyembro, especially mga minor de edad. So ginagamit dito yung merong scholarship daw, 'di ba? Ito daw po isang religious organization, pero in reality mga kababayan, pinanlilimos. 'Di ba? Pinagbebenta ng kakanin. Kapalit po yung peking pangako ah, ng pag-aaral, ng libreng pag-aaral sa Jose Maria College. 'Di ba? Ay diyan tumakbo yung yung hearing po ni Rizon Tiberos eh. So ngayon mga kababayan, no, isa pang nangyari ngayon dito, ito, nakuha ko to sa Abante, okay? So sabi dito, pakita ko na lang, no, sabi dito, PNP kinumpirma na may iba pang biktima si Kibuloy. O, kita nyo mga kababayan, human trafficking na naman ito. O, so kinumpirma ng Philippine National Police na may iba pang umanong biktima ng pang-aabuso si Pastor Polo Kibuloy. Besides pa ito sa mga sa kasong naisampa sa kanya, so ibig sabihin nito mga kababayan, madadagdagan po ng counts yung kaso ni Kibuloy. So, more kaso, mas lalong hindi po siya makakapag-bail. Kasi nga po, qualified human trafficking ito. So, ito, continue pa natin. Sabi pa dito, sa isinagawang press briefing sa Camp Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Pajardo na sa loob ng 16 na araw, di ba, na operasyon nila sa paghahain ng arrest warrant sa Kingdom of Jesus Christ compound ay may mga lumapit sa kanilang mga biktima umano ng pang-aabuso ng pastor. Ibig sabihin nun mga kababayan, no, nung nilulusob po ng PNP yung KOJC compound, may mga lumapit po sa kanilang mga biktima din po ni Kibuloy. At mga kababayan, mga minors din po talaga ito. Mga minor de edad. Kasi meron tayong interview dito kay Jean Pajardo at nabanggit po ni Jean Pajardo na ito po ay magkakaroon po ng kooperasyon yung DSWD dito. So, ibig sabihin ng mga kababayan, pag DSWD, malaki po yung chance na bata yung biktima ni Kibuloy. O, di ba? Sipin nyo, no? Duterte. Siguro si Duterte. Ang ginawa mo dito, Digong, di ba? O, continue. Panoorin natin to. Sige. During the 16-day police operation po ay may mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima rin po ni Pastor Kibuloy. So we are documenting those complaint at without revealing the identities of the possible victims po, we are now on the process of documenting those additional complaints po. I cannot say it for now because ongoing po yung mga interviews and documentation po. Pero after ma'am ng operation, nadagdagan po yung packs? I'm not sure kung nadagdagan, but what I can tell you is during the stay po ng PNP po doon ay may mga lumapit po na para magsalita at sinasabing sila rin daw po ay di umano. Again, di umano ay naging biktima din po. Ano po going to get the reward? Biktima na. They were also victimized by Pastor Kibuloy, allegedly. Paano po? They were also, inabuso din daw, allegedly. Nagsumbong sila after Hindi pa sila sabi ni Jean Pajardo kung ano to kung anong kaso to So, posibleng, kung inabuso, posibleng human trafficking, posibleng child abuse. Kasi, di ba, nagpa-press conference kagad siya nang hindi niyo pa pala alam yung details, no? Well, by the way, walang problema yun. Okay lang yun. Sige, continue nga natin. Hindi po, even prior po sa sila po ay mahuli, during the stay po doon, may mga lumapit po doon and we are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officers. Malinaw mga kababayan, children yung sinabi ni Jean Pajardo. Children, ibig sabihin nun, bata. Di ba? Pido. At ngayon nga po, we are now in the process of documenting those allegedly additional victims of Pastor Kibuloy. Ano mga ages nito, Pernet? I don't have any details yet, sir. But even how many of those are minors. So, antayin po natin, sir, kung ano po ito. But I was made to understand na may mga lumapit daw po. What type of abuse? I really cannot tell you what type of abuse ang kanilang naranasan po until such time na mabasa ko po yung mismong reklamo po nila.
But what I can say to you is, yun lang po, at it was revealed to me na sinabing may mga lumapit po sa ating mga pulis at they were referred for documentation procedure po. Kibuloy. Dagdag kaso na naman to. So ngayon mga kababayan, so hindi lang po kasi nakakaalam kung paano po tumatakbo yung ginagawa pong human trafficking ni Kibuloy. Ang ginagawa po ni Kibuloy, no, isa lang ito sa pinaka-modus niya, no, na magre-recruit siya ng mga bata. Minsan less than 18 years old pababa, di ba? Less than na nga 18 years old pababa. So, ngayon papangakuan niya ng scholarship, pero may kapalit. Ang kapalit nun, di ba sinasabi niya scholarship dapat libre. Yun nga lang, may kapalit. Ang kapalit nun, para makapag-aral ka ng libre, sabi niya sa Jose Maria College, ay magbenta ka ng OTAP. Okay? So actually, ito nag-trending na to dati pa, pero at least, panoorin lang natin mga 2 minutes video. Okay? Ito yung isa sa mga biktima po ni Kibuloy ng human trafficking. And actually, mga kababayan, tulad na ng sinabi ko, nung last time na nasa BGC po ako last week, meron pa rin po talaga nag-aalok. Diba? Na sinasabi nila na estudyante sila. So, kailangan lang daw po nila ng pang-scholarship. Okay? So, syempre ako, bad trip ako. Tinanong ko, di ba kay Kibuloy ka? Gumanon ako. Inawat lang ako ng misis ko eh. Pero, by the way, sige, to, panoorin natin to ha. Sige. Yung lalaki niyan, nagtitinda. Binigyan kami ng... Yan po ang dala nilang letter. They say coconut shells have great resonance. Si assistant there naman. 20 triple. 100 pesos. Ayong hapon na, no, yung tao. May discount lang sa alis, may sideline ko. Ako hindi ako pwede niyan, ano, kakadiabetic na kami kakabili ng pastillas eh. Ang kanina may nagbenta dito eh. Araw-araw kami kumakain, araw-araw din merong ganyan. Dati puro lahat estudyante kayo. Iisang eskwelahan kayo? Ako kasi, Caloocan na Patingin ang ID mo? Ito po. Ryan, dinala. Eh, hindi naman to school ID. Hindi ko pa dinala. Ito, Eh, dapat dalhin mo. ito po, vaccine ka. Ay, hindi vaccine ang kailangan ko. School ID. Hindi ko dinala, ma'am. O, paano mo papatunayan? Estudyante ka, paano kami maniniwala? Alam mo. Eh, oo. Ano yan? Vaccine card po. Alam mo, kilala ko yan eh. Para kay Pastor Kibuloy yan. Hindi. Sa akin, kaysa Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kay Kibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas. Ganyan din ang trabaho ko. Sana mag-isip ka kung anong pinasukan mo. Lumabas ka kung may panahon pa, hindi pa huli ang lahat. Iligtas mo sarili mo dyan. Sindikato sa Kibuloy. Iligtas mo sarili mo kasi alam mo, yung mga pastoral care niya, ang hirap lumabas dyan. Talagang threatened na ang buhay nila. Kayong mga nagtitinda, ako nagtitinda dati, tumakas lang ako. I tell you, galing ako dyan, kay Kibuloy ako galing. So yan mga ka-streetways, no, at least you get the point, no. So ganyan po yung ginagawang racket po ni Kibuloy. Okay, hindi ko na tatapusin yung video kasi medyo nag-trending na rin po dati pa. So, ayun mga kababayan. So, inaasahan po natin po sa Senate hearing po na gagawin po ni Rizon Teberos is matatakil po itong mga racket po ni Kibuloy. At syempre mga kababayan, dapat din po natin malaman kung kinonsinti ba talaga siya ni Digong. Diba? Alam ko hindi aamin yan eh, pero maganda maitanong din po ito kay Kibuloy, no, sa Senate hearing. Malamang baka next week ito, no. Next week, sana this week na nga eh. Okay? So yun mga kababayan, so maraming salamat sa inyong lahat. So kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa
panibagong kaso po ni Kibuloy. At kayo ba, naka-encounter pa rin po ba kayo ng mga miyembro po ni Kibuloy na nanlilimos, nagbebenta ng kakanin o otap? So yun, comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ako po si Takero Memoto. Bye.